Mga kapatid kong Muslim na nanonood ngayon, kahit kailan hindi tayo nakalimutan ng Iglesia ni Cristo. Sa tuwing dumadanas tayo ng gera, ng kahirapan, ng bagyo, nandyan ang lingap sa atin. Hindi tayo kailanman iniwan ng Iglesia ni Cristo. Kaya mga kapatid ko, sa May 12, number 1, Dante Marcoleta! Sa isang mainit na kaganapan na ginanap sa Philippine Arena, formal na inendorso ni Senator Robin Padilla si Rodante Marcoleta bilang isa sa kanyang pambato sa darating na senatorial elections. Sa harap ng libu-libong taga-suporta, nagpahayag si Padilla, isang kilalang Muslim at aktibong senador, ng buong suporta kay Marcoleta na miyembro naman ng Iglesia ni Cristo. Nais ko po munang magpasalamat sa akin pong kaibigan. Sa akin pong ang tawag ko ay Batman. Sa ating pong susunod na senador, Rodante Marcoleta. Alam niyo po, noong 2022, kami pong dalawa ng ating mahal na kapatid Dante Marcoleta ang laging magkatabi. At nung siya po ay biglang umatras, ang sabi ko po sa kanya, tinawagan ko siya. Sabi ko, Kong, bakit ka umatras? Gusto mo ba umatras din ako? Ang sabi po ni Kong, wag. Sapagkat sa susunod na eleksyon, sasamahan mo ko. At dahil po sa tulong ng Iglesia ni Cristo, ang inyo pong lingkod ay naging number 1. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po, dumating na po ang panahon para ang maging number 1 ay si Dante Marcoleta! Ayon kay Padilla, hindi hadlang ang magkaibang pananampalataya sa pagkakaisa para sa tunay na paglilingkod sa bayan. Ang mahalaga po sa akin ay yung tapat, may prinsipyo at may malasakit sa Pilipino. Si Rodante Marcoleta po, matagal ko nang hinahangaan sa kanyang paninindigan. Kilalang matapang at palaban si Marcoleta, lalo na sa mga isyung may kinalaman sa corruption at pambansang interes. Sa parehong paraan, si Padilla ay naging vocal sa kanyang advokasya para sa reforma sa gobyerno at kapakanan ng mga marginalized sector. Ito pong gabing ito, hindi ko na po kailangang kumbinsihin kayong lahat. Sapagkat alam ko, lahat ng nandito at sa buong Pilipinas at sa buong mundo, lahat tayo Dante Marcoleta. Ang nais ko po, pakiusapan, unang-una, ang mga kapatid kong Muslim. Kailangan magbayad tayo ng utang na loob. Kailangan si Dante Marcoleta maging number 1. Sa tulong, mga kapatid kong Muslim na nanonood ngayon, kahit kailan hindi tayo nakalimutan ng Iglesia ni Cristo.
Sa tuwing dumadanas tayo ng gera, ng kahirapan, ng bagyo, nandyan ang lingap sa atin. Hindi tayo kailanman iniwan ng Iglesia ni Cristo. Kaya mga kapatid ko, sa May 12, number 1, Dante Marcoleta! Ngayon po, makikiusap po ako sa lahat ng relihiyon dito sa Pilipinas. Mga kababayan, dumating na po sa punto na ang ating konstitusyon ay hindi na sinusunod. Dumating po sa panahon na ang mga simbahan ay dumadating na po sa punto na nilulusob, hinuhuli, kinukulong. Kailangan po may tumindig na isa na nakakaalam ng batas upang manatili ang paghihiwalay ng simbahan at Estado. Wala pong iba kung hindi si Atty. Rodante Marcoleta! Mga kababayan, marahil narinig nyo na si Kong Dante Marcoleta ang susunod na Senador Miriam Santiago. Alam ko na, narinig nyo na yan. Ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Totoo po yan. Siya. Pero, isa lang po ang nakalimutan nila. Si Dante Marcoleta, abogado, katulad ni Senator Miriam Santiago, pero hindi po nila naihambing ang isang taong may takot sa Diyos. Napakahalaga po na ang inyong senador ay may takot sa Diyos. Mga kababayan, hindi ko na po pagkakahaba-habaan sa panahon po na nandun ako sa dahig. Isa po ako sa nauna ron. Ang kabilin-bilinan po ng ating mahal na dating Pangulo sa amin, sa PDP. Lahat po yan. Isa lang ang sinasabi niya. Huwag niyong kakalimutan, iparating sa lahat ng Pilipino sa buong mundo ang unang iboto, Dante Marcoleta. Wala pong kasinungalingan yan. Ang bilin ni Rodrigo Roa Duterte, Dante Marcoleta. Kaya sana po, pagdating po ng araw, sa May 12, kayo po ang pinakamakapangyarihang tao sa araw na yan. Mas makapangyarihan pa kayo sa presidente, senador, congressman, governor, mayor. Sa araw na yan, tandaan nyo po, ang isang taong nakipaglaban, walang sinino-sino, kahit isa lang siya sa Kongreso, tumayo. At iyan po, si Dante Marcoleta. Ngayon,
bilang PDP President po, huwag niyo pong kalimutan ang Duterte. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po, Senator Robin Padilla. Ang nasabing endorsement ay isang makasaysayang tagpo. Ipinakita nito na sa kabila ng relihiyosong pagkakaiba, maaaring magsanib-puwersa ang dalawang lider para sa iisang layunin, ang makapaghatid ng tunay na serbisyo publiko. Sa darating na halalan, abangan kung paano makakaapekto ang endorso ng isang kilalang Muslim senator sa kandidatura ng isang Iglesia ni Cristo leader. Ito po ang patunay na sa politika, ang pagkakaisa ay posible kung ang hangarin ay para sa bayan. Para sa mas maraming balita at analysis, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe.